So, tayo po ay muli ay nasa pagtatalakay po ng prayer and tayo po ay nakailan ng subject ng mga iba't ibang klase po ng panalangin and ang panalangin po ay napahalagang bagay. So, sabi nga, pag tinanong kayo kung anong mas mahalaga, panalangin o ang pagbabasa ng Biblia, ang sagot po di pareho. Kung baga po sa eroplano, hindi mas mahalaga ang kanang pakpak sa kaliwang pakpak. Kundi, ang sabi po ng Panginoon, ang pananalangin at pagbabasa ng Biblia ay pareho pong mahalaga. At sa ating pong introduction, ang Biblia po na ating pinag-aralan last 3 months ay way ng Panginoon upang tayo kausapin. So, ibinigay ang Bible, pag binasa mo, kinakausap ka ng Diyos. So, hindi mo pwede sabihin sa atin na ikaw ay kinakausap ng Diyos na ikinasasagingan. Or kaya ikaw ay nasa iyong kwarto at kausap mo ang iyong bintana, ang iyong teddy bear, kinakausap pa ng Panginoon. Wala pong ganon. Ang Panginoon ay nakikipag-usap sa atin sa ating pong pagbabasa ng Biblia. So tayo ay kinakausap ng Panginoon kung tayo ay mayroong personal na pagbabasa po ng salita ng Panginoon. So ang Panginoon sa kanyang pakikipag-usap sa atin ay through the Bible, tayo naman bilang tao ay nakikipag-usap sa Panginoon through our prayer. Yan. So, paano po tayo magkakaroon ng communication? Through reading of the Bible and through our prayer to the Lord. So, tayo po ay nananalangin upang siya po ay ating makausap. Or upang ang ating mga nais ay ating pong madala sa Panginoon. So, sa ating pong binasa sa 1 Chronicles, last week na ating pong pinag-aralan ay ang prayer po ni David. And si David po ang tatay ni Solomon. And natapos po ang First Chronicles sa chapter 29 sa ating pinag-aralan last time. Yun yung pagkilala ni David sa Panginoon and yung halos nabanggit na din po dyan yung pagpapasa ng kaharian po kay Solomon. And nabanggit din po sa First Chronicles, kabilang chapter lamang po sa inyo pong mga Biblia. Sa verse 23 to 25, makikita po nyo sa 25, at pinadakilang mainam ng Panginoon si Solomon sa paningin ng buong Israel at isinakaniya ang gayong karangalang paghahari na hindi na pa sa kanino man sa manghari na nauna sa kanya sa Israel. So, meron pong part ang First Chronicles sa pagpapasa po papunta kay Solomon po ng kaharian. So, kung inyo pong mapapansin, sa ating pong mga Biblia, meron po tayong First Chronicles and Second Chronicles. Yan po sa totoong, nung ating mong pag-aaralan ang Bible, wala po talagang first and second. Sila po yung magkadugsong. Ngayon, nung nagkaroon po ng division sa canonicity ang Bible, dyan po hinati. Sa pagkakasunod-sunod po, naniniwala po ang mga scholars na ang Chronicles ang pinakadulong book. So, mula po sa Samuel, Kings, hindi pa po Chronicles. May mga book pa po diyan, prophet books, and then saka pa po ang Chronicles. Ang Chronicles po kasi halos summarization ng mga book na nauna. So kung inyo pong binabasa ang Book of Chronicles, inyong mapapansin, parang nabasa ko na ang kwentong ito. Kasi po sa Book of Chronicles, dito po isinummarize ang ilang mga kwento sa Samuel, sa Kings, and inilagay po sa Chronicles. So mabanggit at tayo po ibabalik sa mamaya sa Kings kung paano pong binanggit ang ating pong kwento ngayon pong gabi. Sa 2 Chronicles naman po, sa chapter 1, na ating mong pag-aaralan din, nagsimula po ito sa si Solomon na po ang naghahari po sa Israel. And then, sa kanila pong pagsamba sa Panginoon, ay kinausap po ng Panginoon si Solomon through dream, sa panaginip, and ang Panginoon po talaga yung nakikipag-usap sa Panginoon through dream. At yun po yung hindi na po nangyayari ngayon. Hindi na po siya nakikipag-usap na ako'y nananaginip at ako'y kinausap uli ng Panginoon. Wala na pong ganun ngayon. Kasi po, kumpleto ng ating Biblia. So, si Solomon ay kinausap po ng Panginoon through dream, and ito po ang kanilang conversation. Pero atin mo munang balikan, ano po ba ang panalangin? O, yung definition po, ano po yung prayer na atin mong pag-aaralan? What is prayer po? Naisulat ka po, Yan, so ang prayer ay the most basic definition of prayer is talking to God. Nakikipag-usap sa Panginoon. Prayer is not meditation or passive reflection. It is a direct address to God. It is the communication of the human soul with the Lord who created the soul. So tayo, kung sa mababaw na kahulugan, ano ba ang panalangin? Ito ba tayo ay para nagme-meditate, para nag-yoga, kung ano man, hindi po ganon. Ang pananalangin ay direktang pakikipag-usap po natin sa Panginoon.
Prayer is the primary way for the believer in Jesus Christ to communicate his emotions and desires with God, to fellowship with God. Totoo po yun. Ang ating usap sa Panginoon ay through prayer. Kasi wala naman pong messenger ang Panginoon. Wala naman siyang Viber, wala naman siyang Facebook, wala naman siyang pang-video call, wala naman tayong telegrama na pumupunta sa langit upang makipag-usap sa Kanya. So meron pong pananalangin upang tayo ay magkaroon ng fellowship at communication po sa Panginoon. Kaya po merong panalangin. So makikita po natin dyan, yan pong ibig sabihin po ng prayer. Ngayon, sino naman po si Solomon? So, si Solomon ay isa din sa pinakasikat na character po ng Bible. Si Solomon po was the third and last king of the United Kingdom. So bakit po merong kingdom dyan? Kasi po, sa kingdom po ng Panginoon, magkasama pa po dyan ang dalawang, hindi pa po nagkakaroon ng paghihiwalay. So, ang una po naging hari, mula sa mga judges, mula sa mga prophets, nagsimula po yan kay Saul, and then napunta po kay David, and then itong si David ay nagkaanak kay Bathsheba, yun naman po si Solomon. So, si Saul ay hari, si David ay hari, and then ang panghuli sa United Kingdom, kasi nagkaroon po ng hati, and nagkaroon ng Northern Kingdom, Southern Kingdom, bawat kingdom po ay merong hari. Pero ang pinakahuli, na naging hari ng magkasama pa po yun, ay si King Solomon. Si King Solomon po ay anak ni David and Bathsheba. So, iba pong kwento po niyan. Si David ay nagkasala po kay Bathsheba, na nakita niyang naliligo, na kanyang inibig, kanyang pinapatay si Uriah, na asawa ni Bathsheba, upang makasama niya si Bathsheba. So, nagkasala po si David. And then, si Nathan na prophet ay kinonfront si David at dun po siya nagkaroon ng revival. So ngayon, isa din po siya sa ginamit ng Panginoon upang matayo po uli ang templo. So, meron pong temple na pinagawa ang Panginoon, nasira po ito, and then itong si David, sa ating po pinag-aralan last time, nais niya muling magtayo ng temple para sa Panginoon. Pero sa inyo pong mababasa dyan sa 1 Chronicles 28 verse 3, gusto ni David, pero sabi ng Panginoon, ngunit sinabi ng Diyos sa akin, huwag mong ipagtayo ng bahay ang aking pangalan, sapagkat ikaw ay lalaking mandidigma at nagbububukan ng dugo. Ayon ng Panginoon na ang temple ay matayo sa pamagitan ni David. Pero gusto ni David, kaya po na-complete ang temple through his son, si Solomon. So, yan po yung mga makikita po natin kung bakit po natin dinidefine yung ating pong pag-aaralan upang mas lalo pa natin siyang makilala. Yan. So ngayon po, badako na po tayo sa point number 1. Ano yung mga makikita at matututunan natin sa panalangin po ni Solomon? At yun po yung nais at pinaka-goal ng ating pag-aaral. Meron tayong matutunan at ma-apply natin sa ating buhay. Yun lang po hindi na bago, na alam niyo po na lagi lang tayong umaattend, nakikinig, natutuwa, naiiyak, and then paglaan ng ilang mga buwan ulit, araw, bago na ulang ating pakikinggan. So, kaya po tayo nag-aaral. The goal of this study po ay tayo ay merong matutunan at makita natin kung paano itong si Solomon ay nanalangin, magkaroon din po tayo ng ganong klaseng panalangin. Kaya yun po yung ating pag-aaralan. Number 1, it is a privileged prayer. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 7. Nang gabing yaon ay napakita ang Diyos kay Solomon. Yun nga pong magpakita pa lamang ang Diyos sa atin biyaya na. Kasi po ang Diyos ay hindi po, siya po yung Espiritu at hindi siya basta-basta lamang nagpapakita. Hindi siya katulad sa Catholic na ikaw, din sa simbahan ito, may Diyos. Doon meron Diyos, doon meron Diyos, doon meron Diyos. Ngayon, ito mong ang Panginoon ay nagpakita kay Solomon through dream, kasi yun naman pong way ng Panginoon upang makipag-usap. Ito po ang sabi niya. At nagsabi sa kanya, kay Solomon, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Makikita po natin dyan, na matreasure natin kung paano itong si Solomon, tao din naman po siya Pero ang Panginoon ay nakipag-usap po sa kanya. Isang malaking pribilehiyo po yun. Ngayon, tayo po bilang tayo naman ay ligtas, tayo ay napatawad sa ating makasalanan, tayo yung ay nakakatiyak ng langit, meron tayong direct connection to God. Meron tayong direktahang pwede tayo makipag-usap sa Panginoon anytime, anywhere. Hindi natin kailangan magpa-load ng 500 para lang sa 2 minutes na call and text sa Panginoon. Walang ganon. Hindi na tayo
Kailangan pang magkaroon ng appointment. Paano niyo po matitreasure yan? Tingnan niyo po sa ospital. Kapag meron kang nais mong merong lapitan, anong kailangan? Meron kang mga pagdadaanan, lalapitan mo ito, and then pag tinanggihan ka to, lalapit ka dito, and then lalapit ka dito, lalapit ka doon. Kaya kapag nasa ganung punto na tayo at meron tayong direktahang pakikipag-usap sa Panginoon, isang malaking pribilehiyo. Isang direktahang pakikipag-usap sa Panginoon. Hindi natin kailangan ng malakas na backer. Tingnan niyo po yung mga pinupuntahan ng mga politiko, talagang palahaw na po Yun yung idol ko, Talagang pag dumating yung kanilang inay-idolo, yung isang mataas ang kalagayan lamang sa ating lipunan, tuwang-tuwa inaabangan, miski mainit, kasi nais silang makita at makapag-usap, mabatuhan ng t-shirt, mabatuhan ng candy. Tuwang-tuwa na po. Pero tayo, bilang tayo ligtas, pwede na tayo makipag-usap sa Panginoon. Isang malaking pribilehiyo. Kaya po itong isang Solomon, makikita natin yung kanyang panalangin ay isang malaki pong pribilehiyo. At tayo, bilang tayo ligtas, meron din pong malaking pribilehiyo sa atin. Na pwede po tayo makipag-usap sa Panginoon kapag tayo ay namiski tayo nasa kwarto, tayo ay nagdadrive, tayo ay nagluluto, tayo ay naglalaban, naghahatid sa anak, sa apo. Tayo ay anytime, pwede kang manalangin. Miski kay alas 3 niyo po ang mga ahensya. Kapag alas 5 na, sarado na sila. Wala na. Kinabukasan ka na ulit pwedeng lumapit. Kapag sa isa mong kakilala, kapag merong ginagawa, hindi ka na makakalapit. Pero sa Panginoon, tumawag ka lang, one call away. Sabi nga Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee. So ang Panginoon ay one call away at isa po yung malaking pribileyo sa atin. Sino gaho tayo? Di yung palagi nating binabalikan ng ating buhay, tayo ay makasalanan, patapon ang buhay, walang magandang patutunguhan. Pero ngayon, meron na tayong malaking pribilehiyo na makipag-usap sa pinakamataas, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, anytime, anywhere. Kaya po ang panalangin ay isang malaki pong pribilehiyo sa atin, na minsan, kapag nakakalimot, ito naman ang most neglected na ginagawa natin, na hindi natin ginagawa. Na para bang, dahil nga pribilehiyo siya, dahil nga wala ka nang gagawin, dahil wala ka nang isasakripisyo, doon natin na-neglect. Na parang okay ang maghapong walang prayer life. Kaya po, magandang paalala, itong si Solomon, nakipag-usap sa kanyang Panginoon. At tayo naman ngayon, meron tayong way upang ang Panginoon po ay makipag-usap sa atin. And it is an encouragement enough for them to ask since He has promised to give. At ang panalangin po ay isa ding malaking encouragement sa atin. Dahil ang sabi po ng Panginoon, meron siyang ibibigay sa atin. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 7, hingin mo, and bahala ka na sa buhay mo. Wala naman pong ganun niya. Sabi niya, hingin mo ang ibibigay ko sa iyo. Merong assurance na binibigay ang Panginoon. And magandang bagay po sa mga bagay natin ginagawa, merong assurance lagi. Ba't ka nagbi-business? May assurance na kikita. Ba't ka nanliligaw? May assurance na sasagutin. Bakit ka mapapasok sa eskwelahan? May assurance na gagraduate. Malagang bagay ang mayroong assurance. Ngayon, sa pananalangin, meron tayong assurance na tayo sasagutin ng Panginoon. Isang malaking pong pribilehiyo. And then makikita niyo po, sa verse 8, at sinabi ni Solomon, Diyos, ikaw ay nagpakita ng malaking kagandahang loob kay David na aking ama, at ginawa mo akong haris na kahalili niya. Ito na po yung pagbubulay ni Solomon patungkol sa pribilehiyong siya ang pumalit sa kanyang tatay. Verse 9, ngayon, O Panginoong Diyos, meron pa din po siyang mataas sa tingin sa Panginoon. Itatag mo ang iyong pangako kay David na aking ama sapagkat ginawa mo akong hari sa bayang gaya ng alabok ng lupa sa karamihan. Ang Israel po noon ay napalaking bayan. And ikaw ngayon ang maghahari, si Solomon, na ando sa punto na siya'y overwhelmed at siya'y mabigat ang kanyang pinagdadaanan. Napakadami kong pamumunuan, Panginoon. Ito ang nais kong hilingin sa iyo dahil ito ang realidad. Ako ang papalit. Mayroong legacyng iniwan na aking tatay. May pressure na nakalagay sa kanyang balikat. Siya ang papalit at napakadami. Hindi naman 10, hindi naman 500, hindi naman 10,000, 100,000 at halos milyon ang kanyang pong pangungunahan. At yun po yung kanyang nais hilingin sa Panginoon. Meron siyang preparation na nais ihingi po sa Panginoon. And
Nasa kanya din pong balikat ang muling maitayo nga po ang temple. Kasi si David, hindi siya pwede. Si Solomon ang nais niyang ipagtayo. So nasa kanya ang pressure. So ngayon, tamang-tama ang pakikipag-usap sa kanya ng Panginoon. Merong nais gawin ng Panginoon sa kanyang buhay. And mangyayari lamang yon sa kanyang prayer. Ito po ang laman ng kanyang prayer. Verse 10. Sabay-sabay niyo nga pong basahin. Verse 10. Yan, nabanggit na po dyan ang kanyang hinihiling. Pero ating balikan sa point number 1, it is a privilege prayer. Palagi po natin babalikan, isang pribilehiyo ang makapanalangin, makipag-usap sa ating pong Panginoon. And sana ay ating pong patuloy na ma-treasure yan, maalala, pagising sa umaga, bago kumain, bago umalis, napakadaming way upang makipag-usap po sa Panginoon. At miski wala tayong hihingin, talaga po nakikipag-usap lang sa ating mga magulang, kapag mayroong hihingi, di kayo minsan lalapit ka lang sa akin pag mayroong hihingin. Sa inyong mga asawa, lalambing, may hihingin ka no. Di ba sa ating pantaong panaw nakakainis yun, lalapit lang pag may hihingin, ay lalong higit po sa Panginoon. Kaya, napalaga, meron namang anytime, anywhere ang Panginoon. Ating matreasure na isang pribilehiyo ang mga panalangin. Number 2, na ating pong makikita sa prayer po ni Solomon, it is a proper prayer. Yan. Tingnan niyo po ang sabi kasi ng verse 8 to 10. Sa inyo pong binasa kanina. Sa verse 10, ito po ang kanyang hiling. Bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman upang ako'y paglabas, pumasok sa harap ng bayang ito, sapagat sino makakahatol dito sa iyong bayan na totoong malaki? Sino po sa inyo nakaranas na maging leader? Yan, si Pastor, bilang leader po natin simbahan. Sa mga school, kahit po sa mga, naging president, naging PTA officer, naging parent leader, naging leader ng YP, ng YS, hindi po magaan ang isang pagiging leader. Hindi po magaan yan. Napakabigat. Kasi yun nga pong mapanusunod mo ang iyong sarili, minsan nakakabigat na, nakakatamad na, parang kahirap. Ngayon, hindi lang sa 10, hindi lang 100, napakadaming tao ngayon ang iyong pasusunodin. At alam mo, kilala mo kay mga Israelita, matigas ang ulo, kahit nung naandun pa po sa wilderness, ay matigas ng ulo. Ayun ang kakaharapin ngayon ni Solomon, yun ang kanya ngayong pangungunahan. Kaya ito ang nais lang hilingin. Ito yung proper prayer na kanyang hiningi. Bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman. Yan po ang kanyang hiniling. Alam niyo po, tama namang tayo anytime, anywhere makakapanalangin. Pero sa anytime, anywhere na pakikipag-usap natin sa Panginoon, ano nga ang kaya ang pinakatama nating hinihiling? Kasi meron pong mali kasing panalangin. Ito yan po yung ating pag-aaral mamaya. Makikita po natin sa ilang verse po dyan. May panalangin na kalulugod sa Panginoon na gusto niya, yun ang hingin natin. Tama naman, pwede nating hingin sa Panginoon Miski nga po tayo humingi ngayon ng kung ano-ano, pwede naman Pero alin po ba ang tama? Sa panahon po ni Solomon, ang tama niyang hilingin ay yung kanyang hiningi. Kaalaman at karunungan dahil nga siya ay mamumuno. Ngayon, may totoo po bang mahirap sa Panginoon? Wala. Kaya bang mayroon po bang imposible sa Panginoon? Wala. Mayroon pang ang Diyos teka wait lang parang hindi ko kaya yan. May ganun po ba ang Panginoon? Wala. So, kung sa Panginoon ay walang totoong mahirap, walang imposible, hingin natin yung kung ano po ang kanyang ibibigay. Kaya nga po dyan merong illustration, kumbaga ako isa pong bilyonaryo, and itong akin pong pinamumunan, sabi ko kay Nilbert, sa akin pong tinuturuan, Nilbert, hingi ka sa akin. Bilyonaryo ko. Ang hiningi ni Kuya Andrew, pwede ka makahingi ng 10. Siya, huwag mo 10, kahit 5 na lang. Hindi pala, kahit piso na lang. Sa akin po, bilang isang bilyonaryo, willing ako magbigay sa'yo. Parang, sa 10? 5? Ba't naman pipiso? Ngayon sa Panginoon, kung tayo hihingi sa Kanya, wala namang mahirap sa Kanya Wala namang imposible. Kaya kung tayo mayroong hihingin sa Kanya, pribilehiyo yung mga panalangin, wala imposible sa Kanya, it is our time upang humingi sa Panginoon. Wala nang sapat na makakapigil sa atin, pero meron pong tama, dapat tayong hinihiling sa Panginoon. Kasi po meron kasi namang time, kaya naman hindi binibigay ng Panginoon, ay hindi nga din niya po kalooban sa atin. Tingnan po ang sabi ng 1 Kings chapter 3 verse 10. Ito po yung text mismo.
Balik po tayo sa 1 Kings. 1 Kings chapter 3 verse 10. Ito pang sabi. Tritan ka nga po yun. Verse 11 po pala, 11. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang mga bagay na ito. Ano po bang hiningi niya? Kaalaman at karunungan. At hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay. Ay, siyempre po, pag ikay maglilid ng madaming tao, mahirap naman hihingi ka ngayon ng mahabang buhay, pero hindi niya yun hiningi. O hiningi mo man ang iyong kayamanan. Pag maliit-liit ang pera, may mas mayaman ka bang pinamumunuan, madali ka mapapadalsik. Pero hindi niya hiningi ang kayamanan. O hiningi mo man ang buhay ng iyong kaaway. Ay, siyempre, kingdom kayo, kay hari. Kailangan mong protektahan. Pwede ka namang humiling sa Panginoon niyan eh. Lord, para hindi na ako mahirapan, patayin mo na lahat ng aming kaaway. Pero hindi niya hiningi. Kundi hiningi mo ang katalinuhan upang kumilala ng katulang. Bakit niya hiningi yon? Verse 12. Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso. Dininig kagad ng Panginoon. Na anupat walang naging gaya mo, nauna sa iyo, o may babangon mang sino man pagkamatay mo. Kaya isa po sa matalinong taong nabuhay ay si Solomon. Dahil yun po ang kanyang hiningi. Bakit itong ang Panginoon ay binigay kagad ng kanyang hiningi? Kasi tama po ang kanyang hiningi. Ngayon, magkakaroon tayo ng tanong ngayon sa ating buhay, bakit ang panalangin ko ngayon, tagal na tagal ko nang hinihiling sa Panginoon, hindi niya pa dinidinig? Atin mong titingnan, ito po ba ang nais ng Panginoon talaga mangyari sa atin? Kunwari ako po, Lord, gusto ko tumango sa aking ilong. Gusto kong tumangkad, gusto kong pumuti, gusto kong pumusyaw. Pero bakit hindi kagad dinidinig ng Panginoon? Imposible sa Panginoon? Hindi. Pwede niyang gawin sa akin yun ngayon. Pero hindi niya po ginagawa. Kasi po mayroong proper, dapat tayong hingin sa Panginoon. Yung bagay na makalulugod sa Kanya. Alam niya kasi pag tumango sa aking ilong, wala din. So tayo po ay hingi ng dapat yung makalulugod sa Panginoon. Tignan niyo po ang sabi ng James 4. Ito na po yung, hindi ko po natingnan kung ito yung magiging discussion. Pero napakaganda po ng discussion ito. Verse 1, balikan po natin ang verse 1, yung para makita po natin yung kwento. James chapter, napaganda po ng book of James. Saan nagbuhat ang mga pagbabaka at saan nagbuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Mayroong kaguluhan na nais i-address. Hindi ba nagbubuhat dito sa inyong kalayawan na bumabaka, sa inyong mga sangkap? Verse 2. Kayo nangagiimbot, kayo wala, kayo ay nagsisipatay, kayo mga nag-iinggit at hindi kayo maaaring kamtan. Kayo'y nakikipag-away at nakikipagbaka. Ito ang dahilan. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisingi. O kunwari, ikaw naman, Lord, ba't kayo wala pa din bunga ngayong taon? Ang tanong, tayo po ba ay humihingi? Lord, ba't kami hindi pa din financially free sa aming buhay? Ba't kami baon pa din sa utang? Ang tanong, tayo po ba talaga ay humihingi? Bakit wala pa rin tayo ng mga bagay na ito? Bakit wala pa din ng mga bagay na yan? Merong nais mong imaya, kaya nga po tayo nagtatrabaho, kaya tayo nagsasakripisyo, pumapasok sa business. Gusto nating merong mangyari, pero bakit nga po wala nangyayari? Ito ang isang dahilan, hindi tayo humihingi. Yan po yung sinasabi ni James na dahilan kung bakit wala tayo. And yung isang pang bagay, ngayon, humihingi naman tayo, devoted tayo sa paghihingi sa Panginoon. Verse 3. Ito naman, isa pang sabi, kayo'y nagsisingi. Kanina, hindi nagsisingi, kaya wala. Ito naman ang dahilan pang isang dahilan. Kayo'y nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap. Isang way naman ng Panginoon, ba't hindi kanya binibigyan? Sapagkat nagsisingi kayo ng masama. Yan, upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Kunwari, humiling ka sa Panginoon, Lord, ako'y iyong payamanin. Aba, ayaw, sumihingi. Pero ba't hindi pa ako mayaman? Alam kasi ng Panginoon sa iyong buhay, na pag ikay yumaman, pwede kang yubabang, pwede kang lumayo sa Panginoon, pwede mong gamitin sa kalokohan. Kaya hindi yan binibigay ng Panginoon sa atin, ay dahil pwede natin gamitin sa walang kwentang bagay. Kanina, kaya wala kang kayamanan, hindi ka humihingi. Ngayon, humihingi ka ng kayamanan, ba't hindi pa din binibigay? Kasi nga, alam ng Panginoon ang capacity mo.
Alam ng Panginoon, sabi nga, hindi kanya bibigyan ng hindi mo kaya ng iyong balikat. Kaya po napakalaga ng hiningi ni Solomon, yung tama niyang hihingin, ayun naman talaga ang nais ng Panginoon ibigay sa kanya. Meron talagang nakahandang ibibigay ang Panginoon sa kanya. Solomon, hingi ka. Hingi ka ng ibibigay ko sa iyo. Siguro si Solomon napaisip, mga hingi sa Panginoon. And then, naalala niya, teka, ako yung magiging hari. Meron akong kailangan. Lord, kailangan ko po ng karunungan at kaalaman. Tumpak, eto na ang karunungan at kaalaman. Ito talaga ang bibigay ko sa iyo. At dahil hiningi mo, ibibigay ko. Kasi tama ang kanyang hiningi. Meron siyang proper prayer, kaya ibinigay niya ng Panginoon. So, ating titingnan, bakit tayo wala? Dahil hindi tayo nagsisingi. And bakit naman tayo, kahit tayo nagsisingi, wala pa din? Kasi pwedeng, mali ang ating motibo, hindi naman talaga natin gagamitin para sa Panginoon. At yun ang nais itama sa atin ng Panginoon. So, meron tamang panalangin. At yun po yung hiningi ni Solomon sa kanyang kalagayan. Wisdom and knowledge. Ano po ba ang wisdom and knowledge? Letter A, sa proper prayer, ay yung knowledge. Sa verse po kasi, naunang wisdom. Pero ating pong tingnan, ang knowledge and understanding po kasi sa verse 10, bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman upang makapaglabas pumasok sa harap ng bayang ito, upang makapag-manage ang ayos sa kaharian na kanyang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ngayon, sa Proverbs chapter 1 verse 7, pakitingin nga po ng Proverbs 1 verse 7 sa inyo po mga Biblia. Pakibasa nga po sabay-sabay. Ready now? Read. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. So, humingi ka ngayon ng kaalaman. Anong dapat mong gawin? Magkaroon ka ng takot sa Panginoon. Katulad ng ating pinag-aaralan last week sa prayer ni David, meron siyang mataas sa pagtingin sa Panginoon. Kaya kahit anong ginagawa niya, miski mataas ng kanyang kalagayan, miski napakadami niyang hinahandog, dahil mataas ang tingin niya sa Panginoon, mababa ang kanyang tingin sa sarili, binibigyan siya ng Panginoong kaalaman. Sabi nga po natin sa ating mga pinag-aaralan, sa mga preaching na binabanggit ni Pastor, ang mataas sa pagtingin sa Panginoon ay mababang pagtingin sa sarili. Kaya minsan, mataas ang tingin natin sa ating sarili, mababa ang tingin natin sa Panginoon. Kaya laging maging standard natin, mataas sa pagtingin sa Panginoon, mababa ang pagtingin sa sarili. At nagsisimula po ang kaalaman pag mayroon takot tayo sa Panginoon. Hindi naman ang takot dyan yung, sila Panginoon, takbo na tayo. Ang takot dyan ay yung ikaw ay gumagalang. Kunwari sa isang boss, sa isang empleyado, pag dumadating yung boss, welcome ho. Good morning po. Dahil ikay gumagalang, yun yung takot na binabanggit po dyan. And ang bunga nun ay understanding. Sabi din po ng Job chapter 28 verse 28, nagturo po sana ito si Romel, yung isang sa definition, paano ka magkakaroon ng knowledge? Job 28 verse 28, at sa tao sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay ang pagkaunawa. Yan. So, binanggit po ulit dyan na ang pagkatakot sa Diyos ang siyang karunungan. Yung knowledge po na ating pinag-aaralan ay nagsisimula sa pagkatakot sa Panginoon. Pangalawa, letter B, wisdom. Ito po yung dalawang bagay na hiningi ni Solomon na kaya ibinigay po sa kanya kaagad ng Panginoon. Ang wisdom naman po, sabi ng verse 10 and 11, sa binanggit po kanina, same text na din po pala natin binanggit. Proverbs 9 verse 10. Yan. Bigyan mo, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkilala sa banal ay ang kaunawaan. Binanggit po dyan yung knowledge and wisdom. Ano po ba ang pinagkaiba ng dalawang bagay na yan? So palagay po natin naririnig sa ating mga prayer. Diga po, Lord, give us knowledge and wisdom. Paano po nagkaiba ang dalawang bagay na yan? Ang knowledge ay pagkaalam. Ang wisdom ay pagsasagawa ng ating nalaman. Yan. Kunwari, tayo po ay merong knowledge, gumawa ng bahay. Alam mo, dapat merong martilyo, may pako, may plywood, may kokolamber. Alam mo ang knowledge. Alam mo kung paano gumawa ng bahay. Ang wisdom, kapag ikaw ngayon nagpupukpuk na, kapag gumagawa na po tayo ng bahay. Kunwari, ang knowledge, alam mo na kung paano gumawa ng isang bagay, knowledge po yon. Relate ka, alam mo, naiintindihan mo, knowledge. Ang wisdom ay kapag naiisagawa na po natin.
At madami sa atin kung bakit hindi pa din po lumalago, nag-i-stuck sa pagiging mababaw na Kristyano sa atin. Subject pa din po, bakit po ako? Ay naandun pa din sa punto ng hanggang knowledge pa lang. Alam na ang pagpapala ng Panginoon ay sa pagbibigay. Alam na ang paglago ay sa pagbasa ng Biblia. Alam na ang pagbubunga ay sa pag-aakay. Alam na ang paglago ay sa paglilingkod. Pero hanggang knowledge, kaya po ang hiningi ni Solomon, kaya ibinigay kahit sa kanya ng Panginoon, dahil tama ang kanyang hiningi. Humingi siya ng pagkaalam at may isagawa niya ang kanyang nalalaman. Ang sabi nga po natin palagi, yung sorrow of knowledge. Kapag nalaman mo lang at hindi mo na isagawa, palulungkotin at palulungkotin ka yan. Tingnan niyo po, nung tayo ay hindi pa nababalita, yung namatay na baby doon sa airport, wala lang, okay lang natin. Pero nung nabalitaan natin, may namatay na baby, nalungkot tayo. Kasi nalaman na natin eh. Kunwari, kunwari may namatay kang kapamilya, hanggat hindi mo pa alam, hindi ka pa nagduluksa, hindi ka pa nalulungkot kasi hindi mo pa alam. Ngayon, nung nalaman mong mayroon kang namatay na kapamilya, doon nagsimula yung kalungkutan. Ngayon, pero sa atin po, kapag alam mo lang ang dapat mong gawin at hindi mo ginagawa, diyan po nagsisimula ang kalungkutan sa atin. Kaya tama ang hiningi ni Solomon, ang knowledge and wisdom. Napakahalaga ng hiningi niya at ibinigay ng Panginoon sa kanyang buhay bilang hari at sa kanyang nasasakupan. Napakapangit kapag ang leader hindi maayos. Bagay yung ating, kaya tayo nagkakarinig, gawa nung nandun sa taas. Kaya mahalaga na yung sa leader niya, sa kanyang leadership, tama ang kanyang hiningi. Kasi damay ang kanyang sarili, damay ang kanyang pinamumunuan. And bilang hari, kailangan niya magpataw ng hustisya. Bilang hari, may lalapit sa kanya. Kailangan po na namin ng justice. Kapag ikaw ay walang alam, sala mabibigay mong justice, kapulaan yun sa iyo. Discernment of good and bad. Alam mo dapat ang tama at mali. Paano mo malalaman? Dapat tumingin ka sa Panginoon ng wisdom. Civil government. Ito po kay Solomon. And building of the temple. Ngayon, pag ikaw ay binigyan ni tatay, pag wala kang knowledge and wisdom, ito, kamot ulo. Ang gagawin ko sa mga ginto nari, sa mga kahoy, sa mga silver, paano gari tatayo? Pero salamat, humingi siya ng pagkaalam. And ngayon, kaya po nakompleto niya ang temple kasi tamang kanyang hiningi. Nagsimula siya sa tamang process, sa tamang panalangin na ibinigay po ng Panginoon. Verse 11, sa 2 Chronicles 1 verse 11. Ito po, kung bakit tayo magkakaroon ng tanong. Against po ba ang Panginoon sa kanyang mga hindi hiningi? Tingnan po natin sa verse 11. As sinabi ng Diyos kay Solomon, sapagat ito ang sumaiyong puso at hindi ka humingi ng kayamanan. Binabanggit kayamanan, pag-aari, karangalan, buhay na napupuot sa iyo o mahabang buhay. Hindi mo hiningi yan, hindi ko bibigay, hindi mo hiningi Pero hindi po ganun nangyari. Kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman sa ganang iyong sarili upang ang mahatulan ng aking bayan, mahal ng Panginoon ng Israel. Itong leader nila humihingi ng tama, ay bibigay ng Panginoon na aking pinagawang hari sa iyo. Verse 12. Ang nakuha ni Solomon dahil tama kanyang hiningi, package deal. Verse 12. Karunungan at kaalaman ay nabigay sa iyo. Yung kanyang hiningi, ibinigay. Bibigyan kita ng kayamanan, pag-aari, karangalan na walang hari na una, walang higit sa kanya, wala nang greatest, mas tatalino pa sa kanya, bukod sa Panginoong Jesus, siyempre. O sino man ay magkakaroon ng ganoon sa pagkapantay mo? Yung tamang kanyang hiningi, wala naman sa kanyang binanggit, Lord, naalis ni wisdom po, and, yaman, and, baka naman ho pwedeng pasabay-sabay na ho ng aming kaaway. Pakipatay-patay na ho. Wala naman ganong nabanggit. Pero dahil tama ang kanyang hiningi, ibinigay ng Panginoon, package deal ang binigay sa kanya ng Panginoon. Ngayon, God is not against riches, wealth, honor, life of enemies, long life. He just wants to us the best thing and the other will be given. Basta tamang hiningi mo sa simula, kasama na yan. Kumbaga sa SM, nagpunta ka sa SM, mayroong promo. Pag bumalik ka ng rep, washing machine. Pag bumalik ka ng washing machine, may piring sabon, detergent, may kasama pang hanger, may ipit, may tagalaba pa. Aba, ayos yun Hindi, joke na po yung tagalaba. Ngayon po, ganun ang kwento Pag bumili ka ng washing machine, may sabon, may downy, may ipit, mayroong hanger. Ngayon,
ayaw mong bilhin, pwede ka ho yung sabon na lang ang binili. Bibilhin, walang problema. Bibilhin niyo ho yung sabon, pero hindi ho kasama yung hanger, hindi ho kasama yung ipit, lalong hindi ho kasama yung washing machine. Pero ma'am, sir, pag binili niyo ho yung washing machine, tamang-tama, nakalapil ako. Para ako nagbebenta nga ng washing machine. Pag ho yung washing machine ang inyong binili, damay na ho yan. Ngayon, dahil tama ang hiningi ni Solomon, yung pinakamahalaga, ay kasama na po yung mga kadamay nun. Pero kung alam niyo po kung hiningi ni Solomon, ay yung kayamanan, pag-aari, karangalan, at buhay ng kanyang mga kaaway, hindi niya makukuha ang wisdom and knowledge. Pero dahil wisdom and knowledge ang kanyang hiningi, binigay ng Panginoon dahil alam ng Panginoon na hindi masasayang kapag ibinigay niyon. Bakit? Meron siyang knowledge and wisdom. Kasi alam niyo po, kahit meron ka ng mga bagay na gusto natin, kung wala kang wisdom, wala din. Tingnan niyo po ang mga nananalo sa loto. 1 billion ang napalalunan, walang alam sa pera. Bumili ng kotse, bumili ng bahay, bumili ng pinanggastos, and then ilang days lamang, ubos. Walang knowledge and wisdom kung paano humawak ng pera. Binigyan ng mga properties, wala ding alam. Sayang at sayang. Binigyan ng magandang asawa, hindi alam kung paano pumasok sa relasyon. Sayang. Binigyan ng isang magandang opportunity, dahil yung kanyang hinihingi. Pero dahil walang knowledge and wisdom, wala din. Kaya po, dapat tama talaga lagi ang hinihingi natin. Kasi pag tama ang hiningi mo, kadamay na po yan. Hindi naman against sa Panginoon kay yumaman. Hindi against sa Panginoon kay mag-success, mag-graduate, makuha ang iyong mga pangarap. Pero dapat, hingin mo muna kung anong kailangan mo. Kung ano ang dapat, pinapriority na po natin. Kasi masasayang lang kahit po yung pera, yung kasikatan, at kahit ano pong bagay na wala tayong pagkaalam, nasasayang lang po ang mga bagay na yan. Kaya po, ang mga dapat umihingi nito, sa pastor po natin, kung paano ba mag-manage ng church, paano mag-alaga ng tao, paano mag-preach, sa mga magulang, kung paano mag-alaga ng anak, paano pumasok sa gantong relasyon, sa mga lola, sa mga may business, sa ating mga sarili, hingin natin palagi ang knowledge and wisdom. Kasi sa mga decision making natin, napakadami natin pagkakamali. Bakit? Basta na tayo nagde-decide. Basta na natin ginagawa, parang ayos sige, larga. Pero hindi natin nahingi sa Panginoon ang tamang hinihingi. At nasayang ang mga bagay. Nakakapanghinayang at ngayon bumabangungot pa din hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya mahalagang hinihingi natin yung tama and proper prayer. Maging pattern natin sa Solomon. Hiningi niya. And sabi ng Panginoon, dahil tamang hiningi mo, kalooban ko yan, para sa Israel, para sa pamumuno mo, damay na to. Damay na tong hindi mo hinihingi. Kaya dapat tama po ang ating hinihingi. Proper prayer. Number 3. Natapos lang po ba sa pribilehiyo ang kanyang pakikipag-usap sa Panginoon? Natapos lang po ba na ito ang tamang kanyang hiningi? Ito po magandang balita. At ito po magandang laging part ng preaching natin, ng ating merong resolution palagi ang Panginoon. It is a provided prayer. Hindi nag-stuck sa pagsagot lamang sa Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 11 and 12, sa ating pong binabanggit pa kanina. Hindi ka humingi, and then ibibigay pa din ng Panginoon ang mga hindi mo hiningi. Verse 12, karunungan at kaalaman ay nabigay na sa iyo. Bibigyan kita ng kayamanan, pag-aari, karangalan, and wala nang hihigit sa iyo. Dahil tama kanyang hiningi, binigay. Pinrovide ng Panginoon. Kasarap na ang ating panalangin na isinasagot. Di ka po, kasarap magkwento, uy, ano gang iyong answered prayer? Meron ka magkakwento. At kasarap sa buhay natin na ang ating panalangin na isinasagot. Kaya mahalagang tayo pinananalangin. Paano tayo sasagutin ng Panginoon? Hindi naman tayo humihingi. Kaya po mahalagang bagay na meron talaga tayong time upang humingi sa Panginoon. Kasi po itong si Solomon, nung pinahingi siya ng Panginoon, at hiningi niya yung gusto ng Panginoon para sa kanya, pinrovide niya. Walang problema. Kasi alam ng Panginoon na pag binigay ko ito kay Solomon, tama kanyang hiningi, gagamitin niya ito sa gawain. Gagamitin niya sa kanyang pinamumunuan. Gagamitin niya sa minamahal na bayan ng Panginoon. Ngayon, kung ipoprovide ng Panginoon ang ating ipapanalangin, saan po kaya ito pupunta? Ito ba'y magiging katulad na nangyari kay Solomon?
Ito po sabi, may kasiguraduhan ang sagot basta tama ang hinihingi. Kumbaga po sa mga magulang, lalapit itong si anak, Nani, Daddy, nais ko pong magpa-tutor. Aba, ba't magpapa-tutor? Para ho pag ako'y pumasok at para ho pag binigyan niyo ako ng pera, para ako'y binigyan niyo ng laruan, pag ako'y inyong pinapasok, mamamanage ko po ng ayos. Ay bilang humagulang, ay magandang balita. Bakit? Tamang hinihingi ng inyong anak eh. Ngayon, sa ating pong sa Panginoon, dahil tamang ating hinihingi, sabi ng Panginoon, may kasiguraduhan ka sa akin. Sasagutin ka ang panalangin mo. Hanggat, yan yung kalooban ko sa iyo. Sa inyo po ang sabi ng James 1 verse 5. Proverbs 2 verse 6 po muna. Di ba tayo po humihingi ng wisdom and knowledge? Ano po ang sabi ng Panginoon? Ibibigay niya ba? Pakibasa mo sabay-sabay. Sapagkat, pinanghawakan po natin verse kung paanong ang Panginoon po'y tumutugon ng ating hinihingi. Kung tayo hihingi ng karunungan, ang sabi diyan, nagbibigay ang Panginoon. Saan nanggagaling kaunawan? Sa Kanyang mga bibig. Kaya po mahalaga ang Bible reading palagi. Sabi nga, kung tayo merong halagi nating i-consider palagi ang Bible. Hindi lang consider na may masagundian, kundi dependent tayo in faith and practice, lagi sa sinabi po ng Biblia. Sabi din po ng James chapter 1 verse 5, kung hihingi tayo, kung tayo nagkukulang, pabasa po ulit ng mga babae po. Ready now? Read. Ang ganda po nung ang ganda ng pangako ng Panginoon sa last verse, sa last part. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan, nabigay na kaso nga lang, pwede niyang ma-empty. Kung parang may nagkukulang, ang sino man sa inyo, kayo nalalapit. Humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat. At ito mo magandang balita pa, hindi siya nanunumbat. O di ka po, kaya minsan tayo nadadalang humingi. Bakit? Pagkabigay binigyan kita ha? Tatandaan mo yan. May sumbat taga, yun na, di ko nakukunin. Ito na kala mo na di ka po, kaya minsan tayo nakahihirapan humingi. Kasi may sumbat na babalik. Pero sa Panginoon, humingi ka, ibibigay niya, wala pang sumbat. Walang sumbat, ito Mila. At ito'y ibibigay sa Kanya. Pero may pattern palagi ang Panginoon. Balik tayo simula. Sino man ay nagkukulang sa karunungan, anong sabi ng Panginoon? Humingi. Paano tayo hingi? Through our prayer. Sa pananalangin. Ano ba mong verse na andi yan? John 14 verse 13. Ito yung pangako ng Panginoong Jesus. Mga lalaki, pakibasa po. Ready now? Read. Ito yung pangako niya. Ano man ang inyong hingin, may process po ha. Hingin sa aking pangalan through Christ Jesus, ay yaon ang aking gagawin. Wala pong limit yan. Ang sabi dyan, ano man ang inyong hingin sa aking pangalan through Christ Jesus, ay gagawin po niya upang ang Ama ay lumalahati sa anak. Kung ito po'y kalooban ng Panginoon. Kaya po napakahalaga magandang bagay. Magandang pangako sa atin ng Panginoon na anumang hinihingi natin, kung makita natin ito isang malaking pribilehiyo, makita natin na dapat tama ating hinihingi. May pangako ang Panginoon, ipoprovide niya ang iyong hinihingi. And package deal pa minsan ang binibigay sa atin ng Panginoon. Basta, tama ang ating hingin. And last, number 4. It is a profitable prayer. Pakibasa nga pa 1 Kings chapter 3 verse 15. Sabay-sabay po. Ready now? Read. Ito niyo po ang naging epekto sa kanya. Up to yan po kasi nagising na sa pakikipag-uusap sa Panginoon. Narito, siya'y naparoon sa Jerusalem at tumayo sa harap ng kabanang tipan ng Panginoon sa Ark of the Covenant, na presence po ng Panginoon ang sinisimbolize.
At naghandog ng mga handog na susunugin at naghandog ng mga handog tungkol sa kapayapaan at gumawa ng kasayahan sa lahat ng kanyang mga lingkod. May naging prophet kagad ang answered prayer sa kanya. Naramdaman kagad ng Panginoon, naramdaman kagad ng kanyang pinamumunuan. Paano natin malalaman na ang ating answered prayer ay blessing talaga? Kung ito ay naramdaman ng Panginoon, na tamang ibinigay niya sa iyo at naramdaman ng ating mga kapatiran. Kasi nung sinagot ang kanyang panalangin, naging profitable. Siya sa kanyang sarili, ay nagkaroon ng knowledge and wisdom, yumaman pa siya, and lahat namang hindi niya ibinigay sa kanya ng Panginoon, at ngayon, ramdam ng Panginoon, naghandog kagad siya. Kaya nga po, sa atin niya po, pag merong umangat, nararamdaman, yun ang po maganda. Kapag alam mong pinagpala ng Panginoon, ay, ramdam bagay ito nga hindi nanlilibre, ay answer mayroong, kasi yun po magandang bagay. Ng ating mga panalangin, kapag sinagot, maramdaman natin. Maramdaman una ng Panginoon, and maramdaman po ng kanyang gawain. Huwag natin sarilihin, ibinigay naman ng Panginoon. Nung nga ikaw ay wala niyan, ikaw naman naglilingod sa Panginoon. Nung ikaw naman ay nagpapatuloy sa Panginoon, ba't ginong nagkaroon? Saka nawala. Kaya po ang blessing ay magpapalapit sa nagbe-bless at hindi magpapalayo. It should be profitable prayer. And ito po sa mga naging prophet pa, ng knowledge and wisdom and na hiningi po ni Solomon. Napakaganda po ng kwentong yan. Pero para hindi po tayo magtagal, isasummarize ko na po sa inyo. Sige po, tingnan niyo po habang binabasa kong mabilis. Sa mga Tagalog po, may untitled po dyan, ay matalinong paghahatol ni Solomon. Sundan niyo po, 16 to 28. Ganito po ang kwento niyan. Meron dalawang nanay na lumapit ngayon kay Solomon. May dalawang patutot, nagsitayo sa harap niya. Ay nais nilang hingin ang payo or ang desisyon ng hari. Kasi po nasa ang finality ay nasa hari. Itong kwento. Yung isa, pareho sila nagkakaanak. Yung isang nanay may anak, isang nanay merong anak. Ito ang naging kwento. Na ikatlong araw, na pagkatapos na ako'y makapanganak, ang babae ito'y nanganak naman. Kami ay mag-asama, walang iba sa aming bahay, liban sa kaming dalawa sa bahay, 19. At ang anak ng babaeng ito ay namatay sa kinagabihan sapagkat kanyang nahigaan. Ang masamang balita, nung natutulog ito si nanay, siguro yung malikot at malaking babae, ipit ang anak. Patay. Sila lang naman, 4 lang sila halos, 2 nanay, 2 anak. Nakatulog yung nanay, kanyang nahigaan. Kaya inyong ilalayo-layo, inyong mga anak, mahigaan. At siya bumangon sa ating gabi, kinuha niya ang anak kong lalaki sa siping ko samantalang iyong lingkod ay natutulog. Yan. Dahil namatay ang kanyang anak, nahigaan, teka, patay na ang aking anak. Inakita yung kanyang kasama, may isa pa dong anak. Tututulog ito sa isa. Kuha niya, and then, naging niya sa akin. Anak ko na to, buhay Kaya, ang nangyari, verse 21, ay bumangon kinaumagahan upang aking pasusuhin ng aking anak. Narito siya'y patay. Isinuwap, ayos. Patay yung ipinalit sa buhay. Sa verse 21, at sinabi na isang babae, hindi, kundi buhay ang aking anak. Entitled ngayon. Hindi, anak mo yan, patay. Ito nakaipit dyan Itong aking anak, ito buhay ito. Ganito sila nagsalita sa harap ng hari. Kung akong hari, gagawin natin diyan. Kung ako sa aking hinarap, kayo na hong bahala diyan. Huwag nyo na hong idamay. Pero dahil kailangan ng finality, kung anong decision natin diyan? Verse 22, 23. At namagay sinabi ng hari, ang aking anak ay buhay at ang iyong anak ay patay. At ang isa ay nagsabi, hindi, kundi ang iyong anak ay patay at ang aking anak ay buhay. Siyempre, wala namang aamin diyan Ang gusto ko ay buhay ang aking anak. Ito naman gusto ko, buhay din ang aking anak. Anong gagawin ngayon ni Solomon? Pero salamat, humingi siya ng knowledge and wisdom. Ito na kanyang naging desisyon. 24. At sinabi ng hari, dalhan niyo ako ngayon ng isang tabak, kuha ng kawit. At sila'y nagdala ng isang tabak sa harap ng hari. Yan. 25. At sinabi ng hari, hatiin ang dalawa. Ng dalawa, ang buhay na bata, ibigay ang kalahati nang hindi mag-away. Ang kalahati sa isa, ang kalahati sa isa. Ay para tapos, kuha ang karet. Ibuka ang bata. Hatiin natin. Iyong kaliwete ka. Ikay kanan. Iyo. Iyon ang naging desisyon. Kung tayo po hindi nagbabasat,
Tayo Lord, ba't gagantong iyong kalooban hatiin? Pero verse 26, nang magkagayoy, nagsalita ang babae ng ina ng buhay na bata, hari, sapagkat ang kanyang pagmamahal ay nagdininga sa kanyang anak. Ayan na, lumabas na ang tamang nanay. O Panginoon ko, ibigay mo sa kanya ang buhay na bata at sa anumang paraan huwag mong patayin. Ngunit ang sinabi ng isa, hindi magiging akin, ni hindi iyo. Hatiin siya. Aba, ayaw, sabi ng isa, hindi ko kaya makitang mamatay ang anak, ibigay ninyo na sa kanya. Ito naman sa isa, hindi iyo, hindi akin. Ano, hatiin natin. Tingnan mo kagandang balita. Sa verse 27, nang magkagayo, sumagot ang hari at nagsabi, ibigay sa kanya ang buhay na bata at sa namang paraan huwag patayin siya ang ina niya. O, di ka po, bilang nanay, hindi niyo kayang makitang nahihirapan ng anak. Yun yung madapa, yung naiyak, parang mabigat na yun sa bilang nanay. Bilang nanay? Ano nanay? Kayo po bilang nanay? Kayo po, yung nanay, si mama. Well, parang may matres din no? Bilang nanay, miss ko yan ay iisang anak, lalo pag nag-iisa, hindi nyo makitang nahihirapan. Yun yung naramdaman ng isang nanay. Nang sabi niya, huwag nyo naman patayin, ibigay nyo naman sa kabila. Ito namang isa, pretending, hatiin ho natin. Pero salamat sa wisdom na binigay ng Panginoon kay Solomon na ibigay sa tama na nanay yung anak. Ibinigay doon sa napiling, huwag nang patayin. At yun talaga ang nanay. At tama, nangyari. Yun talaga ang nanay nung nung buhay na. 28. At nabalitaan ng buong Israel ang kahatulan na inihatol ng hari at sila natakot sa hari. Sapagkat kanilang nakita ang karunungan ng Diyos. Temo, naramdaman ng paligid ang karunungan ng Diyos ay nasa kanya upang gumawa ng kahatulan. O, di ka po, kahirap mag-decision sa ganun. Pero salamat sa karunungan ng Diyos na kay Solomon. Kaya dapat tama palagi ang ating hinihingi. Kasi pag mali ang iyong hiningi, may madadamay dyan. May mamadamay at madadamay po dyan. Isa pong prophet. Niyan. Sa verse 1 Kings 4, chapter 4, verse 29 to 34, mahaba po yan. Basahin ko lang po dyan. Yan po yung, ang kwento naman po dyan, merong reyna na pumunta kay Solomon. 4, verse 29. At binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan at di kawasang katalinuhan, matalino po talaga, at kaluwagan ng puso, gaya ng buhangin na nasa tabi ng dagat. Ganun po kalawak ang kanyang karunungan. Ang discussion lang po dyan ay kung paano po ipinatas ni Solomon ang kanyang kingdom. Sa isa pong sa mga leader po ng isang kumpanya, napahalaga na ang tamang tao ay nasa tamang posisyon. Kung ito yung magaling sa ganun, dito ka. Kapag ito, dito ka. Nung nabalita nyo ng ibang kingdom, kagaling, tamang lang, patas. Yun po yung nag-isang prophet. Kung bakit united ang Israel po noon, dahil magaling ang namumuno. Bakit magaling? Dahil tama ang hiningi ni Solomon. Isa pong prophet pa. Sa verse 1 Kings chapter 10, verse 3 to 5. Ito po yung kay Queen Sheba. And then, sabi sa verse 4, at nang makita ni Reyna, Tagalog po, Seba, ang buong karunungan ng Solomon at ang bahay na kanyang itinayo, kung paano din po ipinatas uli ni Solomon ang kanyang kaharian, siya ay muling namangha. Verse 6, verse 5, sa dulong part, at ang kanyang sinasampahan sa bahay ng Panginoon ay nawalan siya ng diwa. Verse 6, at sinabi niya sa hari, tunay na balita ang aking narinig sa aking sariling lupain tungkol sa iyong gawa at sa iyong karunungan. May naging prophet, talamak sa buong nakapaligid sa kanila kung gaano karunong itong si Solomon. And sa pagpunta po ni Queen Sheba, mayroon pa siya mga dalang handog. At na magandang balita po doon, naging profitable, hindi lang sa kanyang sarili, dahil siya mismo ay naging maayos sa kanyang pamumuno, nag-benefit din, naging profit din sa kanyang mga pinamumunuan sa Israel, and kahit sa mga nakapaligid sa kanila. Bakit nangyari sa ganung mga bagay? Dahil tama ang kanyang hiningi. Ngayon, kung ito naman po yung ating ilalapat sa ating buhay, kung ating babalikan ang ating mga answered prayer, can we honestly say na punta ito sa maayos? Kung ating babalikan ang ating mga pinalangin, at sinabi natin ito dininig ng Panginoon, nasa na kaya ito?
Paano kung nung humingi ka ng mga bagay at sinagot nga ng Panginoon, Lord, sana magkaganto. And dininig ng Panginoon. Ito po kayo naging profitable. Kasi ang madalas po nangyayari kapag sinagot na yung pinapanalangin natin. Hop, kalas-kalas na. Ay, ayos na eh. Established na. Hindi ko na kailangan ng Panginoon. It's time na para lumayo. At yun po ang magiging masamang balita sa atin. Kasi mali ang ating hiningi. Pero ang maganda mong balita, kung tama ating hihingin, meron din tong tamang patutunguhan. Ito ba'y naging sa ating ikabubuti? Kapakinakabahan ng iba? At lalong higit, ito ba'y nakaluwalhati sa Panginoon? When we pray for that health at gumaling, ano nangyari? When we pray for that financial provision, binigay at naging maayos, kamusta ang ating paggastos? When we pray for that love life, naging blessing ba? When we pray for that work, naramdaman ba ng simbahan ng sahod? When we pray for that exam at achievement, palagi nating hiningi, kamusta after exam at pumasa ka? When we pray for that ministry, kamusta ang ating mga ministry ipinahawak sa atin ng Panginoon? Ito ba'y naluluwalhati ang Panginoon? Is it profitable? Ating kakamustahin ang ating ipinapanalangin at kahit ito'y masagot na ng Panginoon, palagi nating ihingi palagi sa Panginoon, Lord, sinagot mo na ito, mas lalo mo akong gabayan dahil nasa akin ang aking hiningi. At yan po ang pinakamagandang balita kay Solomon. Na tama kanyang hiningi, ibinigay ng Panginoon right after na kanyang hiningi, and na-manage niya po ng ayos. At yan po ang nais na mangyari sa atin. Kung oo, purihin ng Panginoon. Kung hindi, magpaayos at humingi ng karunungan sa Panginoon. Hindi naman nag-close ang Panginoon eh. Babalik lagi tayo sa Panginoon at magpapaayos. And magiging turo na sa atin ang ganung mga bagay. The goal of prayer is not just to be answered. Yung bang goal lang talaga ng pagkayatay na nalangin para pag nasagot, okay na. Hindi. But to glorify God. The goal of prayer is not just to be answered, but to glorify God. Kaya it is profitable prayer. Number 1, it is a privileged prayer, a proper prayer, a provided prayer. Number 4, and the last, the profitable prayer. And for application po, when we pray, ask for the will of God, and everything will be provided. Kung tayo mananalangin, hingin natin, Panginoon, kung ano ang kalooban mo, yun ang mangyari. And ang sabi ng Panginoon, akong bahala, ipoprovide ko yan. And ang kalooban po ng Panginoon ay kasalungat ng kalooban natin. And kailangan po natin maging ready doon. Kunwari, ang kalooban natin, Lord, sana ako'y gumaling. Hindi, ang kalooban ng Panginoon, hindi ka na gumaling. Lord, ako'y iyong ipasa sa exam. Paano ang kalooban ng Panginoon sa'yo, hindi ka nga talaga ipasa? Ano magiging epekto nito sa iyo? Kaya ang hihingi natin yung kalooban ng Panginoon at lalalim tayo at dapat tayo nakapaltak na ang lahat na nangyayari, kalooban ng Panginoon para sa ating ikabubuti. Wala nais ang Panginoon na tayo mapahamak, tayo mapalayo, kundi ang lahat na nangyayari para po sa Kanyang kapurihan. And isa pa po dyan, kapag sinagot ang panalangin, patuloy itong ipanalangin. Nagpray ka ng anak. Pag ba nagka-anak po, tapos na? Hindi. Patuloy mong ipagpe-pray ang iyong anak. Nag-pray ka ng business. Pag nabigay sa iyong business, patuloy mong ipagpe-pray ang business. Nag-pray ka ng partner in life, patuloy mong magpe-pray. Nag-pray ka ng trabaho, patuloy mong magpe-pray. Nag-pray ka ng gatong bagay, patuloy mong ipagpe-pray. And for our conclusion, dito po tayo magtatapos. Paibasa nga pong sabay-sabay. Kung tatanungin ka din ng Panginoon ngayon, anong gusto mo? At ibibigay niya. Ano kaya ito? Bumalik ulit sa ano po magiging pattern natin? Let us be reminded by the prayer of Solomon. Tayo ba'y manalangin? Panginoon namin Diyos,